wala pang anyo at wala pang laman. Ngunit, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng buwan. Nasiyahan ng Diyos sa liwanag na kanyang nakita. Araw ang tinawag sa liwanag at gabi naman sa kadiliman. At ito ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng pagitan na maghiwalay sa tubig sa dalawang bahagi. Ang pagitan nito ay tinawag ng Diyos ng kalawakan. Nasiyahan ng Diyos sa kanyang nakita. Ito naman ang ikalawang araw. Sa ikatlong araw, sinabi ng Diyos, magkaroon ng lupa at dagat. Pagkatapos, lumikha siya ng iba't ibang uri ng halaman at purong kahoy na nabubuno. Ulit, nasiyahan ng Diyos sa kanyang nakita. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng araw, buwan, at bituin. Araw na nagbibigay liwanag sa umaga, buwan na nagbibigay liwanag sa gabi, at bituin na nagsisilbing tanglaw sa kalangitan. Ito ang palatandaan ng pasimula ng mga panahon, araw, at taon. Ito ang ika-4 na araw. At nasiyahan ng Diyos sa kanyang nakita. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga hayop na nakikita at nabubuhay sa papawid at sa dagat upang magparami. Ngunit, nasiyahan ng Diyos sa kanyang nakita. At ito ang ika-5 araw. Sa ika-6 na araw, sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga hayop sa lupa, malalaki, maliit, maamo, at mahirap. Muli, nasiyahan ng Diyos sa kanyang nakita. Sinabi ng Diyos, nalikhain natin ang tao, lalaki at babae, ayon sa kanyang wangis, upang magparami at mamahala sa kanyang nilikha. Lubos na nasiyahan ng Diyos sa kanyang nakita. Sa ikatlong araw, binasbasan niya ito at inuwi na di pangkaraniwang araw dahil siya ay nagpahinga matapos likhain ang lahat-lahat. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya sa ilong at ito'y nagkaroon ng buhay. Kaya ang tao ay nagbubuhay na nilalang at kanyang pinatira sa halamanan ng Eden. Ngunit, kanyang sinabi sa tao, makakain niyo ang lahat ng bunga sa punong kahoy sa halamanan, maliban lang sa punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama, sapagkat sa oras na kainin mo ito, mamamatay ka. Sinabi ng Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao na nag-isa lang. Kaya, pinatulog niya si Adan. Kumuha siya ng sandadya upang likhain ng babae
ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, narito na ang isang tulad ko, buto na kinuha sa aking mga buto, at laman na kinuha sa aking mga laman. At sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Totoo ba ang pinagbabawalan ngayon ng Diyos na kumain ng bunga ng alimang puno sa halamanan? Makakain namin ang kahit anong bunga ng puno, maliban lang sa puno na nasa gitna ng halamanan, sapagkat sinabi ng Diyos na hindi dapat kumain o humipo man lang ng bunga sa punong iyon. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. Hindi totoo mamamatay kayo. Sinabi ko ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip niyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung anong mabuti at masama. Napagmasdan ng babae na ang puno ay napakagandang tingnan dahil parang masarap kainin ang bunga. Sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kinain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa at kinain din ito. Pagkatapos nilang kainin, nalaman nila ang mabuti at masama. Napansin nila na sila'y hubad. Kaya gumawa sila ng damit mula sa dahon ng igos para maging takip nila sa kanilang katawan. Pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Diyos sa halamanan. Kaya nagtago sila sa mga punong iyon. Nasaan ka? Narinig ko po kayo sa halamanan kaya nagtago ako. Natatakot po ako dahil hubad ako. Sino ang nagsabi sa iyo na hubad ka? Kumain ka ba ng punong kahoy na ipinagbabawal mong kainin? Ang babae ko kasi, binigyan ako ng bunga ng punong kahoy at kinain ko. Bakit mo ginawa iyon? Hilig lang po kasi ako ng ahas, kaya kumain po ako. Kaya sinabi ng Diyos sa ahas, dahil sa ginawa mo ito, parurusahan kita. Sa lahat ng hayop, ikaw lang ang makakaranas sa sumpang ito. Sa buong buhay mo ay gagapang ka sa pamamagitan ng iyong tiyan. At ang bibig mo ay palaging makakakain ng nagkabog. At ikaw naman babae, paghihirapin kita sa iyong pagbubuntis. At sinabi na rin kay Adan, dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ng punong kahoy na pinagbabawal ko, maghihirap ka ng gusto para lamang may makain. At pinalis nga ng Diyos sila Adan at Eva sa halamanan ng Eden dahil sa kanilang pagsuway. Sa bawat pagsuway sa utos ng Diyos ay mayroong kapalit